Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, muling bubukas ang pinto ng mga lihim at hiwaga. Dito sa Sigaw sa Dilim, maririnig ninyo ang mga kwentong hindi basta kwento, kundi mga bulong ng gabi, mga sigaw ng mga nilalang na nagtatago sa anino. Kaya kung handa na kayong pakinggan, isara ang ilaw, suotin ang inyong headset, Ano po at nangyari dito, sabay-sabay Apundakar? tayong lumusong Bakit namatay ang mga sa alaga dilim ng nating kambing? kwento ngayong gabi. Hindi ko patiyak kung ano talaga ang nangyari, Bagani. Ngunit malakas ang aking hinala na ang tribo ni Nalakay Uban ang may kagagawa nito. Alam kasi nila na nalalapit na ang ating ritual para sa pag-aalay kay Diyos ang Hanan. Kaya nila ito ginawa. Huwag muna po tayo mag-isip ng kung ano-ano. Iwasan muna natin ang pagbibintang dahil panigurado na pagsisimulan na naman ito ng gulo. Pero paano na ang ating ritual? Sa susunod na gabi na natin yun isasagawa. Magagawan po ba natin ito ng paraan? Ikinalulungkot ko. Ngunit hindi na natin ito magagawa ng paraan. Lalo na't bukas na ng gabi ang ritual. Mas makabubuti siguro na ipagpaliban na lamang muna natin ang ritual. Siguro naman ay maiintindihan tayo ni Diyos ang Hanan. Naniniwala ko na nakita niya ang pangyayaring ito. Ngunit Bagani, ang ganitong tradisyon ay hindi maaaring ipagpaliban o gawin sa ibang araw. Nakalaan talaga ang gabi na yun para sa pag-aalay kay Diyos ang Hanan upang buong taon tayong magkaroon ng masaganang pag-aani. Ngunit ano po ang gagawin natin? Paano natin ito mabibigyan ng solusyon? Nakita ko na maraming kambing ang tribong pinamumunuan nila kay Uban. Dahil sila ang may kagagawa nito, ay dapat lang napalitan nila ang mga namatay nating mga kambing dahil sa kanilang kagagawan. Pero Apundakar, hindi naman tayo sigurado kung si Nalakay Uban nga ang may kagagawa nito. Mahirap po magbintang nang walang matibay na ebidensya. Kung maaari, ay mag-alay na lamang tayo ng iba kay Diyos ang Hanan, gaya ng mga gulay at prutas. Hindi ko alam kung maaari ba yung naiisip mo. Pwede nating subukan, pero walang kasiguraduhan kung tatanggapin ni Diyos ang Hanan ang mga yon. Ang mas mabuti pa ay kausapin mo sila kay Uban. Sasamahan kita kung gusto mo. Kailangan malaman niya na alam natin ang kanilang ginawa. Naaawang pinagmasdan ng binatang si Bagani ang nagkalat na bangkay ng mga kambing sa malawak na damuhan sa kanilang baryo. Kalunos-lunos ang itsura ng mga kambing. Lahat ay puno ng sugat at laslas ang tiyan, o hindi naman kaya ay ang mga leeg. Si Bagani ay ang pinuno ng kanilang tribo. Namana niya ang pagiging pinuno sa ama niya na nasawi ng mangaso ito sa kagubatan. Ito ang dating pinuno ng kanilang tribo. Natagpuan na lang nila ang bangkay ng tatay ni Bagani na puno ng sugat na parabang inatake ito ng mababangis na hayop. Sa pagkamatay ng tatay ni Bagani ay siya na ang humalili bilang pinuno ng tribo nila. Ang tribong pinamumunuan ni Bagani ay matagal ng katunggali ng tribo na pinamumunuan naman nila kay Uban. Yun ay dahil nakatira ang dalawang magkaibang tribo sa iisang baryo. Noon pa man ay pinag-aagawan na ng dalawang tribo ang lugar na yun. Walang gustong umalis at magparaya. Parehas na nais makuha ng mga tribo ang naturang baryo. Kaya naman, ang baryo ay nahati sa dalawa kung saan magkahiwalay na naninirahan ang dalawang tribo. Ano't natahimik ka, Bagani? Huwag mong sabihin na papalampasin mo na naman ang ginawang ito ng tribo ni Nalakay Uban. Nag-iisip ako ko, Apundakar. Sa akin palagay tama ho kayo. Kailangan ko nga makausap sila kay Uban
upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Mabuti sana kung ako lang ang mapeperwisyo, pero hindi. Dahil ang buong tribo natin ang apektado sa pagkamatay ng mga kambing na iaalay natin kay Diyos ang Hanan. Huwag kang mag-alala, Bagani. Dahil sasamahan kita sa pakikipag-usap sa kanya. Hindi mo pwedeng kausapin sila kay Uban ng mag-isa. Dahil baka kung ano pa ang gawin niya sa iyo. Marahang tumango si Bagani. Itinago niya kay Apong Dakara ang kaba na kanyang nararamdaman sa ideyang kakausapin niya sila kay Uban dahil ganoong pangyayari ay bihira. At madalas sa tuwing nagkakausap sila ng pinuno ng kabilang tribo ay nauuwi sa sagutan at away. Bilang pinuno ng kanilang tribo, walang ibang nais si Bagani hindi ang kapayapaan para sa lahat. Noon pa man ay yun na ang ipinaglalaban ng kanyang ama. Ngunit dahil sa agawan ng lupa at teritoryo na nangyayari sa kanilang lugar, walang mapagpipilian si Bagani kundi ipaglaban ang tingin niya ay tama, at yun ay ang manatili ang tribo nila sa baryong yun. Isang umaga, nagtungo si Bagani kasama si Apong Dakar sa parte ng baryo kung saan naroon ang teritoryo ni Nalakay Uban. Ngunit nang nasa hangganan na sila ng kanilang teritoryo, ay hinarangan sila ng mga katribo nila kay Uban. Sinabi ng mga ito na hindi sila maaaring pumasok doon nang walang pahintulot ng kanilang pinuno. Umalis ang isa upang kausapin sila kay Uban, at nang bumalik ito ay sinabi nito na pumayag sila kay Uban na kausapin sina Bagani at Apong Dakar, pero pinaiwanan ng mga yon ang dala nilang itak. Tignan mong mga talipandas na mga ito. Mga walang tiwala, at talagang pinaiwan pa ang ating mga itak. Babayaan niyo na po, Apong Dakar. Nasa teritoryo nila tayo, kaya nararapat lang na sumunod ho tayo sa kanila. Hindi sana ito mangyayari kung noon pa man ay napalayas na natin ang tribo nila kay Uban sa ating baryo. Sa ngayon, wala ho tayong magagawa sa bagay na yan. Kailangan nating magtiis, Apong Dakar, na meron tayong kahati sa lugar na ito. Pero wag po kayo mag-alala, dahil hindi ako papayag na tayo ang aalis dito. Hindi talaga tayo dapat pumayag. Pero sa ngayon, saka na natin yan isipin. Ang pagtuunan natin ng pansin ngayon ay ang ginawang kawalanghiyaan ni Nalakay Uban sa ating mga kambing. Nababahala po talaga ako sa pag-aalay natin mamaya para kay Diyos ang Hanan. Kung hindi sana namatay ang ating mga kambing, ay wala tayong problema. Hindi nagtagal ay nakarating na si Bagani sa labas ng kubo nila kay Uban. Lumabas mula sa kubo ang isang lalaking matangkad na puno ng marka ang buong katawan na ginawa ng isang mambabatok. Malaki ang katawan ng lalaki at palaging nakataas ang noo. Yun ay sila kay Uban. Bagani, hindi ko inaasahan na tutungtong ka sa aming teritoryo. Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo rito? Sasabihin mo na bang aalis na kayo sa inyong tribo sa baryong ito? At ipagpaparaya mo na sa akin tribo ang paninirahan dito? Huwag kang mangarap ng gising, Lakay Uban, dahil hinding-hindi yan mangyayari. Hindi ikaw ang kinakausap ko, Apong Dakar. Kaya mas makabubuti kung itikom mo na lamang yung bibig mo. Apong Dakar, hayaan niyong ako na lamang po makipag-usap kay Lakay Uban. Tama. Ganyan nga, Bagani. Ang mga nag-uusap lang dapat ay ang pinuno sa pinuno. Kaya sabihin mo nga sa isang ito na huwag siyang sabat ng sabat. Sige na, Bagani. Ano ba ang pakay mo sa akin at naparito ka? Pinatay ang aming mga kambing.
Nagagamitin namin para sa pag-aalay mamayang gabi kay Diyosang Hanan. Pinatay sila sa karumal-dumal na paraan. Nais ko sanang malaman, Lakay Uban, kung ikaw ba ang nag-utos na gawin yun. Tandaan mo na naririnig at nakikita tayo ni Bathala. Kaya wag na wag kang magsisinungaling. Talagang ginamit mo pa ang pangalan ni Bathala para sa aking kasagutan. Ngunit huwag kang mabahala dahil sasagutin kita ng buong katapatan. Wala akong kinalaman sa nangyari sa mga kambing na inyong iaalay. Kaya huwag mo kaming pinagbibintangan. Pero sino pa ba ang gagawa nun? Kundi kayo lamang. Marahimik ka. Magpasalamat kayo dahil hinaharap ko kayo ng maayos. Totoo ba ang sinasabi mo, Lakay Uban? Sinagot ko na ang tanong mo. Uulitin ko. Wala kaming kinalaman sa bagay na sinasabi nyo. At kung yan lamang ang ipinunta nyo rito, ay makakaalis na kayo. Maraming salamat sa pagharap sa amin. Aalis na kami, Lakay Uban. Tara na po, Apong Dakar. Hindi na hinintay pa ni Bagani ang sagot ni Apong Dakar at nauna na siyang maglakad palayo sa kubo ni Lakay Uban. Matapos nilang makuhang muli ang kanilang mga itak, ay naglakad na silang palayo mula sa kanilang kalabang tribo. Bagani, huwag mong sabihin sa akin na naniwala ka sa sinabi nila kay Uban. Apong Dakar, totoo man po o hindi ang kanyang mga sinabi, ay wala na tayong magagawa doon. Kahit anong piga ang gawin natin sa kanya, sigurado ko na hindi siya aamin. Napakasama talaga ng ugali ng Lakay Uban na yun. Sumusobra na siya sa pamimerwisyo sa atin. Sa ngayon, ay pagpapaliban muna natin ang pag-aalay ng mga kambing kay Diyosang Hanan. Mag-aalay na lamang tayo sa kanya ng mga gulay at prutas mamayang gabi. Dagdagan na rin po natin ng mga manok. Gawan na lang po natin ang paraan. Napailing na lang si Apong Dakar na halatang hindi sang-ayon sa ginawa ni Bagani, na basta na lang siyang naniwala sa sinabi ni Lakay Uban. Pero para kay Bagani ay mas mabuti na ang ganun ang kanyang ginawa kaysa sa magdulot pa ng gulo kung sakali na dinikdik niya ng gusto si Lakay Uban para umamin ito sa isang kasalanang ginawa nito. Ilang oras bago sumapit ang ritual para sa pag-aalay sa Diyosa na pinaniniwalaan ni Bagani na nagbibigay ng masaganang ani sa kanila, ay kinausap muna ni Bagani ang mga tao sa kanilang tribo. Ipinaalam niya sa mga yon ang nangyari sa mga kambing na kanilang iaalay sana kay Diyosang Hanan. Nalungkot ang mga ito, pero sinabi niya na itutuloy pa rin nila ang kanilang pag-aalay. Itinuloy pa rin ni Bagani ang kanilang ritual ng pag-aalay kay Diyosang Hanan. Umasa sila na tatanggapin yon ng Diyosa upang bigyan sila nito ng 1 taon ng masaganang ani. Matapos ang ritual, ay ipinagdasal ni Bagani kay Bathala na maging matagumpay ang kanilang ritual na ginawa. Makalipas ang ilang araw, habang hinahasa ni Bagani ang kanyang paboritong itak sa harapan ng kanyang kubo, ay nakita niya si Apong Dakar na humahangos palapit sa kanya. Nagtaka siya dahil baka sa mukha ng matandang lalaki ang pagkabahala. Apong Dakar, ano't ikaw ay humahangos? May problema ba? Malaki. Isang malaking problema, Bagani. Ano ho yun? Sabihin niyo na po kagad sa akin at ako'y kinakabahan. Dinala kay Uban, Bagani. Nilalapastangan na naman niya ang ating teritoryo. Naroon sila ngayon sa ating kagubatan at pumuputol sila ng mga puno roon. Pinigilan sila ng ating mga katribo, pero masyado silang matigas. Kailangan na ikaw na ang humarap sa kanila. Hindi ko nais na makipag-away, pero talagang sinasagad ako nila kay Uban. Tara, samahan niyo po ako kung nasan sila. Agad na sinundan ni Bagani
si Apong Dakar habang nakasabit sa kanyang bewang ang itak niya na nasa loob ng kaluban. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa kagubatan at kitang-kita nga ni Bagani ang mga katribo nila kay Uban na patuloy sa pagpuputol ng mga puno. Naroon din sila kay Uban na siyang nag-uutos sa kung anong gagawin ng mga katribo nito. Sige, bilisan niyo ang pagpuputol sa punong yan. Pagkatapos ay isunod niyo yung isa. Ayun, yun nasa kaliwa. Yung malaki. Lakay Uban, sandali lang! Anong ginagawa niyo sa aming kagubatan? Bulag ka na ba? At hindi mo nakikita ang aming ginagawa? Pumuputol kami ng mga puno dahil may mga bagong kubo kaming itatayo sa aming teritoryo. Alam mo namang malapit na ang panahon kung saan magiging sunod-sunod ang pagdating ng bagyo. Naiintindihan ko ang iyong dahilan. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit dito ka sa aming teritoryo pumuputol ng mga puno. Hindi ba't nagkaroon na tayo ng kasunduan na ang bahaging ito ng kagubatan ay sa amin? Isa pa, ipinagbabawal ko na ang pagpuputol ng mga puno sa aming teritoryo dahil ang mga puno ay pumipigil sa matinding pagbaha at ito ang humahawak sa lupa upang hindi magkaroon ng pagguho. Eh anong magagawa namin? Paubos na ang puno sa aming kagubatan. Kaya naisipan ko na dito na lamang kami kumuha. Isa pa, sa amin din ang kagubatang ito dahil kami ay nakatira sa baryong ito. Uulitin ko. Nagkaroon na tayo ng kasunduan ukol sa hatian ng baryong ito. Kaya't kung ayaw mo ng gulo, Lakay Uban, huwag mong labagin ang kasunduan na yon. Gulo? Hindi ako natatakot sa gulo, Bagani. Kung tutusin, kayang-kaya namin salakayin ang inyong tribo at ubusin kayong lahat. Kaya kung ayaw mo ng gulo, ay hayaan mo kami sa aming ginagawa. Huwag kang mag-alala, dahil hindi naman namin uubusin ang mga puno rito. Magtitira kami ng para sa inyo. Lakay Uban, matuto ka namang tumupad sa ating pinag-usapan. Tama ka. Ayoko sa gulo. Pero kung patuloy kang lalabag sa mga napagkasunduan na natin noon, ay mapipilitan akong makipaglaban para sa aming karapatan. Iginagalang namin ang ating mga napag-usapan. Kaya sana ay ganun ka rin. Bakit? Ano ba ang gagawin mo kung ipagpapatuloy namin ang pagputol ng mga puno rito? Sabihin mo! Huwag mo nang naisin na malaman pa. Dahil sigurado na sa huli ay magsisisi ka. Hinawakan ni Bagani ang kanyang itak at bahagya niyang inilabas ang talim nun sa kaluban. Kumislap yun ng tamaan ng sikat ng araw. Napatingin sila kay Uban sa itak ni Bagani at napalunok ito. Alam ni Bagani na hindi lingid sa kaalaman nila kay Uban na siya ay nagmula sa isang pamilya na kilala sa pagiging mahusay na mandirigma. Tumiim ang bagang nila kay Uban, ngunit hindi nito ipinakita na natakot ito kay Bagani. Sandali lang aking mga katribo. Huminto na kayo sa pagputol ng mga puno rito. Umalis na tayo. Dalhin nyo na ang mga punong naputol na natin. Mabuti naman, Lakay Uban, at marunong ka nang makinig sa akin. Muli kong ipapaalala sa'yo na hanggat maaari ay ayoko ng gulo o digmaan. Pero kapag napuno na ako at alam kong mali nang nangyayari, ay marunong din akong pumalag. Kaya kung ayaw mo makita kung paano ako makipaglaban, ay huwag kayong gumawa ng bagay na labag sa ating mga napag-usapan. Kung iniisip mo na natakot ako sa'yo, kaya ipinahinto ko ang aking mga katribo sa pagputol ng mga puno, ay nagkakamali ka, Bagani. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit mula ka pa sa angka ng mauhusay na mandirigma. Kung tutusin, kayang-kaya kitang labanan sa oras na ito. Pero dahil wala akong ganang makipaglaban ngayon, ay palalagpasin ko ito. Kaya tandaan mo ito, Bagani. Hindi ako natatakot sa'yo. At hindi magtatagal ay aalis kayo ng tribo nyo sa lupang ito. At itong lugar na ito, kami na ang tuluyang magmamayari nito.
Hindi ko hahayaang mangyari yan, Lakay Uban. Kung may aalis man sa baryong ito, ay kayo yon at hindi kami. Ang lupang ito ay nilinang ng aking mga ninuno. Sila ang nagpalago sa mga halaman at puno rito. Kung hindi dahil sa kanila, ang lugar na ito ay hindi maaaring tirahan ng mga tao ngayon. Yan ba ang kwentong sinabi sa'yo ng tatay mo? Para sa iyong kaalaman, isang kasinungalingan ang kwento na yan. Hindi ba nasabi sa'yo ng tatay mo na ang angkan namin ang totoong nagpalago sa baryong ito? At pagkatapos, tinakot ng angkan niyo ang aming angkan, kaya umalis sila rito. Makalipas ang ilang taon, ay saka sila bumalik dito para bawiin sana ang baryong ito. Pero dahil makapal ang mukha ng angkan niyo, ay hindi sila umalis at nanatili ang angkan niyo kasama ang angkan namin. Kaya kung tutusin, napakakapal talaga ng pagmumukha ninyo na hanggang ngayon ay nandito pa rin kayo. Mas naniniwala ako sa kwento ng tatay ko kaysa sa kwento mo. At huwag ka nang maraming sinasabi pa. Umalis ka na at isama mo na ang mga katribo mo. Isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan nila kay Uban bago ito tuluyang umalis kasama ang mga katribo nito. Napakabilis ng tibok ng puso ni Bagani. Nanlalamig siya at ramdam na ramdam niya ang matinding tensyon sa kanyang buong katawan. Mabuti na lang at sinagot mo na ang Lakay Uban na yun. Ang buong akala ko ay hahayaan mo na lang sila sa pagputol nila ng mga puno sa ating kagubatan. Sumusobra na po kasi sila. Hindi ko hahayaan na nilalapastangan nila ang ating kagubatan. Inaalagaan nga natin ito. Tapos puputulin naman nila ang ating mga puno. Naisip ko lang, Bagani. Hindi kaya sinasagad ka talaga ni Lakay Uban? Baka nais niya ay tuluyan ka ng magalit upang magdeklara ka na ng digmaan. Mukhang nais talaga ni Lakay Uban na magharap na ang tribo natin at ang tribo nila. Hanggat maaari ho, ay ayoko magkaroon ng digmaan na Apong Dakar. Alam niyo na hanggang kaya kong maging payapa, ayun ang palagi kong paiiraling mangyari. Pero kapag sobra na talaga si Lakay Uban, ay hindi ko may papangako na kaya ko pa rin pigilan ang kapayapaan na ninanais ko. Mabuti naman at narinig ko yan sa iyo, Bagani. Ang buong akala ko ay hahayaan mo na lamang si Lakay Uban sa mga hindi magagandang bagay na ginagawa niya rito. Yung pagpatay nga nila sa mga kambing, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Hayaan niyo na po muna ang mga kambing sapagkat wala na tayong magagawa para mabigyan niyo ng solusyon. Pero wag ho kayo mag-alala. Dahil isa sa akin sinumpaang tungkulin ay ang protekta ng ating baryo at ang ating tribo. Kung kinakailangan na gumamit ako ng dahas para magawa ko yun, ay gagawin ko. Maraming salamat, Bagani. Talagang hindi nagkamali ang iyong ama na ikaw ang pumalit sa pagiging pinuno ng ating tribo. Napangiti si Bagani sa sinabing yun ni Apong Dakar. Bilang pinuno ng kanilang tribo, malaking bagay para sa kanya ang pasasalamat na kanyang natatanggap mula sa kanyang nasasakupan. Bilang solusyon sa pagputol ni Lakay Uban sa mga puno, ay nagtanim ng mga panibagong puno sina Bagani. Nagtulong-tulong ang kanyang tribo para sa aktibidad na yon. Masaya si Bagani na nakita niya ang pagkakaisa ng mga katribo niya. Habang nagdidilig si Bagani ng mga bagong tanim na puno, ay lumapit si Apong Dakar sa kanya. Napakasipag mo naman, Bagani. Kung tutusin, ay hindi mo na yan kailangan gawin. Ikaw ang pinuno ng ating tribo. Ang dapat mong gawin ay mag-utos kung ano ang dapat naming gawin. Hayaan niyo na lamang po ako dito. Nais ko rin po kasing makita ng ating mga kasapi sa tribo na ako ay hindi lang isang pinuno na nagmamando o nag-uutos. Ako rin po ay isang pinuno na kumikilos at handang tumulong sa kanila. Mapalad talaga ang ating tribo dahil may pinuno kaming kagaya mo.
Iniisip ko tuloy na ano kaya kung napabilang ako sa tribo nila Kayuban. Panigurado na habang buhay na pagsisisi ang aking mararamdaman. Huwag niyo pong sabihin yan, Apong Dakar. Dahil ikaw po ay nararapat na mapabilang sa ating tribo. Malaki po ang ambag niyo sa aming lahat. Dahil ikaw po ay isang mahusay na tagapayo, lalong-lalo na po sa akin. Marang tinapik ni Bagani ang balikat ni Apong Dakar at sa kanya ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sa mga lumipas na araw ay naging normal ang buhay ni Bagani sa kanilang baryo. Labis siyang natuwa dahil tila tinanggap ni Josang Hanan ang kanilang alay dahil patuloy na naging maganda ang kanilang ani. Patuloy na namunga ang mga puno ng mga prutas at hindi pineste ang mga tanim nilang mga gulay at palay. Kahit paano ay nakahinga ng maluwag si Bagani dahil hindi na gumawa si Nalakayuban ng bagay na ikagagalit niya. Ngunit isang umaga, nagimbal silang lahat nang magising sila na patay na ang isang alaga nilang kalabaw. Gaya ng mga pinatay na kambing, ay wakwak ang tiyan ng kalabaw at puno ng sugat ang buo nitong katawan na para bang bago ito tuluyang pinatay, pinahirapan muna ito ng husto. Sa tingin po ninyo, Apong Dakar, si Nalakayuban na naman ba may kagagawa nito? Sino pa ba ang gagawa ng ganitong karumal-dumal na gawain kundi ang tribo lamang nila? Mukhang nais na talaga nila Kayuban na magkaroon ng digmaan upang malaman kung sino ba ang dapat na manatili at umalis sa baryong ito. Kayang-kaya kong ibigay ang digmaan na gusto niya. Labis na tong ginagawa niya sa atin. Pati mga hayop na walang kalaban-laban ay dinadamay niya. Ano bang nais niyang mangyari? Ang maubos ang mga hayop natin upang mahirapan tayo? Hindi ako papayag na mangyari yun. Anong ibig mo sabihin, Bagani? Magdedeklara ka na ba ng digmaan laban sa tribo ni Nalakayuban na? Sa aking palagay, Apong Dakar, ay panahon na para malaman natin kung anong tribo ang dapat na manatili sa baryong ito. Hindi na maaaring magsama sa iisang lugar ang tribo natin at ang tribo ni Nalakayuban. Oo, Apong Dakar. Magdedeklara na ako ng digmaan. Kausapin mo ang ating mga mandirigma at sabihin mo sa kanila ang aking desisyon. Kailangan din nilang sumailalim sa matinding pagsasanay upang masiguro natin ang ating pagkapanalo. Masusunod, Pinunong Bagani. Hayaan mo at agad kong gagawin ang iyong utos. Bahagyang yumukod si Apong Dakar kay Bagani at saka ito nagmamadaling umalis. Tumiim ang bagang ni Bagani habang nakatingin sa walang buhay na katawan ng kalabaw. Kung sa iba ay isa lamang yung hayop, para sa kanya ay hindi. Maraming taon nang naglingkod ang kalabaw na yon sa kanilang mga magsasaka at hindi siya papayag na ubusin ni Nalakayuban ang lahat ng mga alaga nilang hayop, kaya dapat na siyang kumilos. Sa araw din na yon ay mag-isang nagtungo si Bagani sa teritoryo ni Nalakayuban. Ngunit nang nasa hangganan na siya ng kanilang teritoryo, ay hinarang siya ng mga kasapi ni Lakayuban sa tribo nito. Sinabi ng mga ito na hindi siya maaaring pumasok sa teritoryo ng mga ito nang walang pahintulot ng pinuno nila. Pwes, tawagin niyo ang inyong pinuno. Sabihin niyo na narito ako dahil may nais akong sabihin sa kanya. Umalis ang lalaki at makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating na sila kay Uban. May nakasabit na itak sa bewang nito. Nakakagulat naman na muli mong pagbisita sa aming teritoryo, Bagani. Ano't naririto ka na naman? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Lakayuban. Alam mo kung bakit ako nandito. Ayaw mo na pumapasok ako sa teritoryo mo na walang paintulot mo. Pero kayo naman itong pumapasok sa aming teritoryo nang walang paalam. Teka nga, tungkol pa rin ba ito sa pagputol namin sa mga puno sa inyong kagubatan? Hindi mo pa rin ba yun nakakalimutan?
Hindi lang ito tungkol doon, kundi tungkol sa aming kalabaw na walang awa niyong pinahirapan at pinaslang. Sandali lang. Ano ba sinasabi mo? Gumagawa ka ba ng kwento para magmukha kaming masama? Hindi ko na kailangan gawin yan. Dahil kayo ang tunay na masama. Lalo ka na, Lakay Uban. Dahil hindi kikilos sa mga katribo mo nang wala kang pinag-uutos. Kayo ang pumatay sa aming mga kambing at kalabaw. At yung mga hayop na walang kamalay-malay ay dinadamay ninyo. Kung gusto nyo ng digmaan, ay ibibigay ko yun sa inyo. Ngunit huwag kang magsisisi. Dahil sisiguraduhin ko na kapag nagkaharap ang tribo mo at ang tribo ko sa isang labanan, ay kami ang mananalo. Napakataas naman yata ng tingin mo sa sarili mo, Bagani. Ano bang palagay mo sa aking tribo? May hina? Sigurado ko na ikaw ang magsisisi kapag nagharap tayo sa isang digmaan dahil siguradong mauubos kayong lahat. Panahon na rin para malaman kung sino ang dapat manatili sa baryong ito. Kung sino manalo sa digmaan, ay siyang mananatili rito. Yan! Yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Matagal ko na rin gusto na mapunta sa amin ang baryong ito at umalis kayo rito. Magsabi ka kung kailan tayo maghaharap at hindi namin kayo uurungan. Bukas ng gabi, dito tayo magharap sa hangganan ng ating mga teritoryo. Tapusin na natin to, Lakay Uban. Tinatanggap ko ang iyong hamon, Bagani. Matalim na tinignan ni Bagani si Lakay Uban habang ito ay nakakalokong nakangisi. Matapos yun ay tumalikod na siya at naglakad na siya pabalik sa kanyang kubo. Nang malapit na si Bagani sa kubo niya, ay agad niyang nakita si Apong Dakar na nakatayo sa labas. Nilapitan niya ito at agad niyang nakita ang pag-aalala sa mukha ng matandang lalaki. Saan ka ba nang galing, Bagani? Nang magtungo ko rito ay wala ka. Oo nga pala, nasabihan ko na ang mga mandirigma natin. Sa ngayon ay nagsisimula na sila sa kanilang pagsasanay. Pumunta po ako sa teritoryo ni Lakay Uban. Ano ka mo? Abay, bakit ka nagtungo ron nung mag-isa ka lang? Paano kung may ginawa silang masama sa iyo? Huwag mo kayong mag-alala. Dahil hindi naman nila ako sinaktan. Sinabi ko na kay Lakay Uban na gusto kong magharap na kami sa isang digmaan at pumayag siya. Bukas ng gabi ay mangyayari ang pakikipaglaban natin sa kanila sa hangganan ng ating teritoryo. Kaya dapat ay maging mabilis ang paghahanda natin. Malaki ang aking paniniwala na mananalo tayo. Pero may nais pala akong sabihin sa iyo. Kaya ako naparito. Sigurado ko na mas lalong kukulo ang dugo mo sa malalaman mo, Bagani. Ano ho yun, Apong Dakar? May natagpo ang bangkay sa isang bahagi ng kagubatan. Sino po, Apong Dakar? Si Lakaw. Hindi ba't ilang araw nang nawawala si Lakaw? Tama ka. At patay na nang natagpuan siya. Baka sa kanyang katawan ang napakaraming sugat. Laslas din ang kanyang tiyan. Gaya ng pagpatay na ginawa sa ating mga kambing at kalabaw. Malinaw na iisa lamang ang gumawa ng mga yon. Ang tribo ni Lakay Uban. Tama ka. Wala nang ibang gagawa nun kundi sila lamang. Kaya wala nang dahilan para hindi natin ituloy ang digmaan. Mga hayop sila. Talagang maging si Lakaw ay pinatay nila. Wala na talagang dahilan para umurong tayo. Mas lalo lang ako napuno ng galit kina Lakay Uban. Makikita nila. Pagsisisihan nila ang mga ginagawa nilang ito sa ating tribo. Tama, Bagani. Buhay na ng isang tao ang kinuha nila. At hindi malabong maulit yon kung hindi tayo kikilos para ito ay tuldukan. Mariin na naikuyong ni Bagani ang kanyang mga kamao. Nag-apoy sa labis na galit ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na magagawa ni Lakay Uban na pumatay ng isang tao. Doon ay mas lalo niyang napatunayan na tama ang desisyon niya na labanan na ang tribo ni Lakay Uban dahil yun lamang ang solusyon na alam niya upang magwakas na
ang kasamaan ng mga ito. Binigyan ni Bagani ng maayos na libing ang katribo nila na si Lakaw. Labis siyang naawa sa naulila nitong asawa at mga anak na tila hindi matapos ang pagluha. May kumurot sa puso ni Bagani sa kanyang nakita. Matapos ang libing ay humarap si Bagani sa mga katribo niya at nagsimula siyang magsalita. Mga kasama, nakalulungkot na isa sa atin ang nawala. Nakagagalit na nawala si Lakaw sa isang hindi makataong paraan. Malinaw sa ating lahat na ang tribo ni Lakay Uban ang may kagagawa nito. Kaya umasa kayo na sa digmaang mangyayari bukas ng gabi ay tayo ang magwawagi. Ipaghihiganti natin ang pagkamatay ni Lakaw at ng mga alaga nating hayop. Hindi na tayo papayag na may isang pamilya pa ang mawawala ng mga mahal nila sa buhay at iiyak. Kaya habang maaga pa, ay kailangan na natin itong bigyan ng tuldok. Malakas na nagsigawan ang mga tao habang isinusuntok ng mga ito ang mga kamay sa hangin. Nakita ni Bagani sa muka ng mga yon ang galit at ang kagustuhan ng mga ito na manalo sa nalalapit na digmaan. Pagsapit ng gabi, hindi magawang makatulog ni Bagani. Iniisip niya ang maaaring mangyari sa magaganap na pakikipaglaban nila sa susunod na gabi. Bumangon siya sa papag at nagtungo siya sa kubo ni Apong Dakar dahil pakiramdam niya ay kailangan niya ng makakausap. Nang kumatok siya sa kubo ni Apong Dakar, ay agad siya nitong pinagbuksan at pinapasok. Umupo sila sa kawayang saig habang may gasera sa gitna nila. Hindi po ako makatulog, Apong Dakar. Iniisip ko ang mangyayaring pakikipaglaban natin sa tribo ni Lakay Uban. Ano ba tumatakbo ngayon sa utak mo? Sabihin mo, at baka ay matulungan naman kita. Pakiramdam ko, Apong Dakar, nabigla lamang ako sa paghahamon ko ng digmaan. Kinakabahan ako sa pwedeng mangyari sa mga katribo natin na makikipaglaban. Naiintindihan ko kung bakit nag-iisip ka ng ganyan. Normal yan, Bagani. Lalo na't naiisip mo na maaaring ikaw ang sisihin kapag hindi pumabor sa atin ang pagkakataon. Pero ito ang tatandaan mo, Bagani. Kahit na anong mangyari bukas ng gabi, ay tatanggapin namin at hindi ka namin sisisihin. Naniniwala kami na wala kang hangad kundi ang ikabubuti naming lahat. Isa pa, ipagdasal na lang natin kay Bathala ang ating pagkapanalo. Maraming salamat po talaga, Apong Dakar. Talagang isa ka sa nagpapalakas ng aking loob. Sa mga pagkakataong pakiramdam ko ay hindi ako sigurado sa isang bagay. Baka nakakalimutan mo na isang araw bago pumanaw ang iyong ama ay kinausap niya ako at sinabi niya sa akin na kapag nawala siya ay ako na ang bahala sa iyo. Nang sabihin niyo ng tatay mo ay tinawanan ko siya at ang sabi ko ay mahaba pa ang buhay niya at wag muna siyang magbilin. Hindi ko naman nakalain na yun na pala ang huling beses na makikita ko siyang buhay. Naluwa ng bagya si Apong Dakar at ganun din si Bagani. Alam ni Bagani kung gaano kalapit ang tatay niya kay Apong Dakar. Noon ay si Apong Dakar din ang tagapayo ng tatay ni Bagani. Nakita niya na hindi na lang simpleng tagasunod si Apong Dakar sa tatay niya, kundi parang magkapatid na ang dalawa. Kaya naman, nang namatay ang tatay ni Bagani, ay si Apong Dakar na ang tila tumayong tatay sa kanya. Malaki ang naitulong kay Bagani ng maikling pakikipag-usap niya kay Apong Dakar ng gabing yun. Yun ang dahilan kaya kinabukasan ng umaga ay may kakaibang sigla ang kanyang katawan. Kinausap niya agad ang mga mandirigmang makikipaglaban para palakasin ang loob ng mga ito.
Sinabi niya ang dahilan kung bakit sila makikipaglaban. Naramdaman niya ang kagustuhan ng lahat na sila ay magtagumpay. Sinamahan din ni Bagani ang mga ito sa maikling pagsasanay at saka nagpahinga ang lahat. Paalis na sana si Bagani sa lugar kung saan sila nagsasanay nang lapitan siya bigla ni Apong Dakar. Magandang umaga, Bagani. Magandang umaga din po sa inyo, Apong Dakar. Maraming salamat po pala sa mga sinabi niyo po sa akin kagabi. Ngayon ay mas nagkaroon na po ako ng lakas ng loob. Walang anuman. Paumanhin kung hindi na ako makakasama sa inyong pakikipaglaban dahil ako'y matanda na. Naiintindihan ka po namin, kaya hindi niyo po kailangang humingi ng paumanhin. Saka, malaki rin po na itutulong ng mga payo niyo sa akin. Isang karangalan na isa ko sa mga pinagkakatiwalaan mo, Bagani. Ngunit, kumusta na pala ang ating mga mandirigma? Sa tingin mo ba, ay handa na sila sa digmaan mamayang gabi? Base sa ipinakita nila sa akin kanina, sa aming maikling pagsasanay, ay masasabi ko po na masumusay na sila ngayon. Sa tingin ko ay malaki ang posibilidad na tayo ang manalo laban sa tribo ni Nalakay Uban. Maganda yan kung ganon. Ganyan ang nais kong marinig mula sa iyo, Bagani. Magtiwala ka lang sa ating mga mandirigma at ibabalik nila sa iyo ang tiwalang yon. Tumingin sa malayo si Bagani. Simula nang mamuno siya sa kanilang tribo, ayun ang unang beses na sasabak siya sa isang digmaan. Bagamat naisama na siya noon ng tatay niya sa pakikipaglaban, ay iba pa rin ang pakiramdam kapag siya na ang namumuno sa isang tribo. Kinagabihan ay bilog na bilog ang buwan. Napakaliwanag nun na parabang nais nung masaksihan ang mangyayaring digmaan. Kasama ni Bagani na nagtungo sa hangganan ng kanilang teritoryo ang kanyang mga mandirigma. Lahat ay may dalang sandata gaya ng itak, sibat at pana, habang si Bagani ay tanga naman ang itak na pagmamay-ari noon ng kanyang yumaong ama. Kaya pakiramdam niya ay kasama niya ito makikipaglaban. Naunang magtungo roon ang tribo ni Nalakay Uban. Mayabang yung nakatingin kay Bagani na parabang siguradong sigurado na ito sa pagkapanalo nito. Nagtama ang kanilang mga mata nang huminto si Bagani sa paglalakad. Sa wakas, mangyayari na rin ang digmaan na matagal ko nang ninanais na mangyari. Hindi ko to ginustong mangyari. Ngunit husto na ang mga kawalang yan na ginagawa niyo sa amin. Hindi kami takot para hindi pumalag. Tandaan mo, Lakay Uban. Kung sino man nanalo sa digmaan ito, ay siyang mananatili sa baryong ito. Sana'y pinag-impake mo na ng mga gamit ang inyong tribo upang maging madali na ang kanilang pag-alis. Kung may aalis pa. Hindi na kailangan. Dahil kayo ang aalis at hindi kami. Nang humudyat si Bagani sa mga kasama niya na sumugod na, ay malakas na sumigaw ang lahat. Nagsalubong ang dalawang magkaibang tribo na parehong ipinaglalaban ang karapatan sa lupain na yon. Pinuntirya ni Bagani sila kay Uban. Nagtagisan ang kani-kanilang mga itak. Sa bawat taga at saksak ni Bagani ay mabilis yung naiiwasan at nadedepensahan nila kay Uban. Nang magsampong ang kani-kanilang mga itak, ay galit na nagtama ang mga mata nila. May oras pa para umatas ka, Bagani. Kung ipagpapatuloy mo ito, ay sigurado ako na magsisisi ka. Natatakot ka ba na matalo? Kaya mo yan sinasabi sa akin? Hindi ako natatakot dahil may kakampi kami na paparating na siyang tatapos sa inyo. Nagulat si Bagani sa sinabing yun nila kay Uban, ngunit hindi na niya nagawang iproseso kung sino ang kakamping sinasabi nito. Malakas niyang sinipa sa tiyan sila kay Uban
na naging dahilan para mapaupo ito sa lupa. Mabilis na itinutok ni Bagani ang dulo ng kanyang itak sa leeg ng kanyang katunggali. Ngayon, ikaw ang aking tatanungin. May oras ka pa para umatras at mapayapang umalis sa lugar na ito. Magdesisyon ka na bago ko patapusin ang iyong buhay. Ngunit ngumisi lamang sila kay Uban sa sinabing yun ni Bagani. Kahit katiting na takot ay walang nakita si Bagani sa mukha nito. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw ang malakas na huni na parabang galing sa isang napakalaking ibon. Hanggang sa dumami ang huni na yon na ipinagtaka ng lahat. Nandyan na sila! Parating na ang aming kakampi! Kaya humanda ka na sa inyong kamatayan! Laking gulat ni Bagani nang mula sa impapawid ay nakita niya ang ilang mga nilalang na lumilipad. May napakalalaking pakpak ng mga yon. Mabilis na sumugod pababa ang mga nilalang at inatake ng mga yon ang mga katribo niya. Ginamit ng mga nakakatakot na nilalang ang matutulis na kuko ng mga yon para agad na paslangin ang mga kasama niya. May nilaslas ang leg at meron ding winakwak ang tiyan at kinain ang lamang loob. Ang mga naturang nilalang ay may muka na parabang sa isang halimaw. Nanlilisik ang mata ng mga yon at may matutulis na mga ngipin. Isang nilalang ang muntik ng sumunggab kay Bagani, ngunit mabilis siyang nakailag. Tinaga niya ang isa nitong pakpak at sa kanya itinarak sa leeg nito ang kanyang matalas na itak. Ngunit isa pa lamang yon sa napakaraming nilalang, kaya hindi niya na alam kung magagawa ba nilang manalo sa digmaan na yon. Unti-unting tumayo sila kay Uban habang humahalakhak. Nagulat ka ba sa aming mga kakampi, Bagani? Sinabi ko naman kasi sa'yo, sumuko ka na lang. Hindi na sana tayo umabot pa sa ganito. Walang hiya ka. Hindi ka patas lumaban. Anong klaseng itim na kapangyarihan ang ginamit mo para magawa mong tawagin ang mga ganitong nilalang? Wala akong alam sa itim na kapangyarihan. Ngunit marunong akong makipagkasundo. Sila ay mga bangkilan na naninirahan sa tagong bahagi ng kagubatan. Kinausap ko lang naman sila at nakipagkasundo ko sa kanila para sila ay aming maging kapanalig. Mabilis na iginala ni Bagani ang kanyang paningin sa paligid. Halos madurog ang puso niya dahil sa maikling sandali lamang ay marami na ang namatay sa kanyang mga kasama. Kaya isang desisyon ang kanyang binuo. Mga kasama, hindi natin sila kaya! Umatras na tayo! Atras! Matapos yung sabihin ni Bagani, ay nagsimula na silang umatras habang patuloy nilang pinoprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa mga nilalang na tinawag nila kay Uban na mga bangkilan. Yan! Ganyan nga! Ganyan nga, Bagani! Umatras kayo! Tanggapin mo ang inyong pagkatalo! At ang baryong ito ay amin na! Amin na ang baryong ito! Nagkakamali ka lang kay Uban. Hindi pa tapos ang laban natin. Babalik kami! Babalik kami! Labag sa kalooban ni Bagani ang ginawa nilang pag-atras. Ngunit alam niya na kung patuloy silang makikipaglaban, ay tiyak na mauubos sila. Ayaw niya na maraming buhay ang mawala. Kaya kahit isang kahinaan ang pag-atras sa digmaang yon, ay nilunok na lamang niya ang kanyang tapang at inisip niya ang buhay ng mga natitira nilang magdirigma. Ilan na lamang ang nakasama ni Bagani na buhay pabalik sa kanilang teritoryo. Sinalubong sila ng mga taong takot na takot. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Bagani at diretso niyang sinabi sa mga tao ang totoong nangyari. Lahat ay nagimbal at nanghilakbot nang malaman ng mga ito ang tungkol sa mga nilalang na tumulong sa tribo ni Nalakay Uban. Sinabi ni Bagani sa mga katribo niya na umuwi na ang mga ito at huwag kalimutang magkandado ng bahay at magdasal.
Sinabihan din niya ang ilang kalalakihan na magbantay sa gabing yon dahil walang kasiguraduhan kung sinundan sila ng mga nakakatakot na nilalang. Kinabukasan ng umaga, lumabas si Bagani ng kanyang bahay. Dala niya pa rin ang pagkabigo sa nangyaring digmaan kagabi. Habang nakaupo si Bagani sa labas ng bahay niya, ay dumating si Apong Dakar. Totoo bang nakarating na balita sa akin? Natalo tayo sa pakikipaglaban kinala kay Uban na. Oo, Apong Dakar. Totoo po yan. Marami rin ang namatay sa mga mandirigma natin. Hindi namin inasahan na merong kinuwang kakampi sinala kay Uban. Hindi talaga siya patas lumaban. Bakit hindi ko yun naisip? Kakampi? Sinong kakampi ang tinutukoy mo? Ang sabi nila kay Uban ay mga bangkilan ng mga nilalang na yon. Noon ko lang narinig ang ganung pangalan ng isang nilalang. Alam niyo ba kung ano yun? Mabagin langit! Bangkilan baka mo ang iyong sinabi? Sila ay isang uri ng malalakas na aswang. Karaniwan ay mga babae ang bangkilan. Ngunit sa panahong ito, may mga lalaki na rin bangkilan. Paanong nakuha nila kay Uban ang panig ng mga bangkilan? Kayong sila ay kalaban nating mga tao. Hindi ko rin po alam, Apong Dakar. Sa aking pagkakatanda, ay sinabi nila kay Uban na nakipagkasundo siya sa mga bangkilan na naninirahan sa gitnang gubat. Kung anong uri ng pakikipagkasundong ginawa niya, ay hindi ko na alam. Napakasama talaga nila kay Uban. Tignan mo, at nagawa pa niyang pasunurin ng mga bangkilan para tayo ay wasakin. Malinaw na kung sila lamang ay hindi nila kaya ang ating lakas. Ngunit Bagani, kung kakampi na nila ang sinasabi mong bangkilan, ay wala na tayong laban sa kanila. Walang awa ang mga bangkilan, Bagani. May kakayahan din silang gawing aswang ang isang tao, at baka gawin nila yun sa mga katribo natin. Ngunit Apong Dakar, hindi tayo maaaring sumuko ng ganun-ganun lang. Hindi natin isusuko ang lupaing ito dahil lang sa mga aswang na yun. Maaaring marami ang mamatay kung lalaban tayo. Hindi ko alam, Apong Dakar. Hindi ko alam. Naguguluhan pa rin po ako hanggang ngayon. Isa pa, paano tayo lalaban kung marami sa ating mga mandirigma ang nalagas sa isang gabi lamang? Sa aking palagay, ay mas makabubuti siguro kung magtago na muna tayo. Hindi na tayo ligtas sa lugar na ito dahil malaki ang posibilidad na mamayang gabi o sa susunod na gabi ay sasalakayin tayo ng mga bangkilan. Saka na lamang tayo bumalik dito kapag ligtas na tayo. Kung aalis tayo, Apong Dakar, saan naman po tayo magtutungo para magtago? Sandaling nag-isip si Apong Dakar, habang si Bagani naman ay nag-isip na rin ng lugar na maaari nilang pagtaguan ng pansamantala. Napagtanto niyang may punto nga si Apong Dakar na malaki talaga ang posibilidad na salakayin sila ng mga bangkilan at maaaring sa isang beses ng pagsalakay ng mga yon ay maubos silang lahat. Alam ko na! Alam ko na kung saan, Bagani. Saan po, Apong Dakar? Sa isang malaking yungib sa gubat. Hindi ba't napakalaki ng yungib na yon? Sa tingin ko ay maaaring doon muna tayo magtago ng pansamantala habang nag-iisip tayo ng paraan kung paano natin matatalo ang mga bangkilan. Tama ka, Apong Dakar. Sa aking palagay ay magiging ligtas tayo ron. Kung ganun, ay kakausapin ko na kagad ang ating mga katribo upang malaman nila ang sitwasyon natin. Apong Dakar, maaari po bang ipatawag niyo silang lahat at tipunin sa harapan ng aking kubo? Masusunod, Bagani. Kailangan na natin kumilos bago pa sumapit ang dilim. Hindi na nagsayang ng oras si Apong Dakar at agad itong umalis. Naiwan si Bagani na kinakabahan at natatakot. Sa tagal niya nang nabubuhay sa mundo,
ay noon lamang siya nakaramdam ng ganong katinding takot. Hindi yung takot para sa kanyang sarili, kundi sa maaaring sapitin ng mga katribo niya kung sakaling salakayin sila ng mga halimaw na bangkilan. Nang matipon na ni Apong Dakar ang mga tao sa harapan ng bahay ni Bagani, ay agad niyang sinabi sa mga yon ang maaaring mangyari sa kanila. Ipinaalam niya na pansamantala silang magtatago sa isang malaking yungib sa gubat at doon muna sila habang hindi pa ligtas ang bumalik sa kanilang baryo. Lahat naman ay sumang-ayon dahil alam ng lahat na ang kaligtasan lang ng mga ito ang iniisip ng kanilang pinuno na si Bagani. Agad na inihanda ng mga tao ang kani-kanilang mga gamit. Ganon din si Bagani. Hindi na siya nagdala ng maraming gamit. Nagkita-kita ang lahat sa bukana ng gubat at nang makumpleto na sila ay sabay-sabay nilang tinahak ang daan papunta sa yungib na nasa loob ng gubat. Nang narating nila ang sinasabing malaking yungib ay pumasok na ang mga tao roon. May awa sa mga mata ni Bagani habang pinagmamasdan niya ang mga katribo niya na naghahanap ng komportabling espasyo sa loob ng yungib. Maya-maya pa ay lumapit si Apong Dakar kay Bagani. May hawak ito na baging. Bagani, masdan mo ang nakita ko sa bukana ng yungib. Ito ang halamang baging na tinatawag na makabuhay. Pinaniniwalaan na takot ang mga aswang dito dahil sa mabait nitong lasa. Sa aking palagay ay may natural na proteksyon ng kuwebang ito laban sa mga bangkilan. Maraming ganito sa bukana ng kuweba, kaya hindi tayo mapapasok ng mga bangkilan dito. Mabuti naman po kung ganun, Apong Dakar. Kahit paano ay hindi natin kailangan mangamba kahit sumapit ang gabi. Tama ka. Pero bakit tila hindi ka masaya sa akin sinabi? Pasensya na po, Apong Dakar. Masaya naman po ako sa inyo sinabi. Pero nasasaktan lamang ako sa aking nakikita. Hindi ko inisip na darating ang panahon na kailangan magtago ng ating tribu sa isang yungib. Tignan niyo po sila. Alam kong nahihirapan sila. Ayokong isipin nila na ganitong buhay ang kaya kong ibigay sa kanilang lahat. Pinunong Bagani, naiintindihan ka namin kung bakit humantong sa ganito ang sitwasyon natin ngayon. Wala kang dapat na ikabahala dahil ito ang tamang gawin natin sa ngayon. Alam naming lahat na hindi naman ito panghabang buhay. Makakaisip din tayo ng paraan kung paano tayo makakabalik ng ligtas sa ating baryo. At sana, kapag bumalik na tayo roon, ay hindi na natin kailangan matakot sa mga bangkilan at magawa na nating masolo ang ating baryo. Dahil naniniwala ko na tayo lamang ang nararapat na nakatira roon at hindi natin dapat kasama ang tribo ni Nalakay Uban. Dahil habang kasama natin ang kalaban nating tribo sa iisang lugar, ay hindi natin makakamit ang kapayapaan na matagal na nating pinapangarap. Inilayo muna ni Bagani ang tingin niya sa mga katribo niya. Pero kahit hindi na niya nakikita ang mga yon, ay ramdam na ramdam pa rin niya ang labis na habag niya para sa kanyang mga katribo. Bago sumapit ang dilim, ay nagtulong-tulong sina Bagani at ang mga katribo niya na maghanap ng mga prutas at gulay na kanilang makakain. Nang tuluyang sumapit ang gabi, ay magkakasama silang kumain. Mapalad sila na may malapit na ilog sa yungib, kaya meron silang napagkunan ng inumin na tubig. Hindi nagtagal ay nagkanya-kanya na ng higa ang iba, habang sina Bagani at ang ilang mandirigma ay nagbantay sa labas upang masiguro ang kaligtasan ng nakararami. Nagtago sila sa makakapal na halaman sa itaas ng mga puno upang kung may bangkilan na mapadaan ay hindi agad sila makikita. Naging mapayapa naman ang unang gabi nila sa yungib. Walang kahit na anong panganib ang nangyari
at umasa si Bagani na sa mga susunod na gabi ay ganun pa rin ang mangyayari. Bumalik din si Bagani at ang ilang mga katribo niya sa kanilang teritoryo, pero hindi na nila nagawang tumapak doon dahil malayo pa lang ay nakita na nila ang mga katribo nila kay Uban na naroroon. Wala na silang nagawa kundi ang bumalik sa Yungib at doon ay sinalubong sila ni Apong Dakar. Bagani, bakit wala kayong dalang mga gulay? Ang akala ko ba nagtungo kayo sa ating teritoryo dahil mag-aani kayo roon? Wala na, Apong Dakar. Hindi na namin nagawang tumuloy sa ating baryo dahil nasa teritoryo na natin ang ating mga kalaban. Maging ang ating lupa ay sinakop na rin nila. Mga talipandas talagang mga yon. Ano bang akala nila? Dahil wala na tayo sa lugar natin, ay aangkinin na nila yon ng basta-basta. Wala ho tayong magagawa sa ngayon dahil mas marami ang mandirigma nila kumpara sa atin. Kung lalaban tayo ngayon sa kanila, ay hindi tayo mananalo kahit wala ang mga bangkilan. Hindi kaya panahon na, Bagani, para sanayin natin ang lahat para sa pakikipaglaban. Turuan natin ang mga kabataan, kahit ang mga kababaihan, na makipagdigma. Ayoko pong humantong tayo na pati ang mga kabataan at kababaihan ay kailangan humarap sa digmaan. Sa ngayon, hindi ko muna yung gagawin. Pero tignan natin ang mangyayari sa mga susunod pang araw. Sa ngayon wala akong ibang gusto kundi ang maging ligtas tayo rito sa Yungib, lalo na tuwing gabi. Sana nga ay maprotektahan tayo ng mga halamang baging na makabuhay upang habang tayo nasa loob ay hindi tayo mapapasok ng mga bangkilan. Sana nga po, Apong Dakar. Pero hindi tayo dapat maging kampante. Kailangan pa rin nating magbantay gabi-gabi upang mas masiguro natin ang ating kaligtasan. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Bagani. Hindi pa rin niya matanggap na nagawa ng sakupin ni Nalakay Uban ang kanilang teritoryo. Napagtanto niya na dahil sa pangyayaring yon ay mas mahihirapan na silang bawiin kung anuman ang nararapat na sa kanila. Lumipas pa ang ilang araw at mga gabi. Kahit paano ay nakita naman ni Bagani na unti-unti nang nasasanay ang mga katribo niya sa pamumuhay nila sa Yungib. Hindi pa rin sila nakikita ng mga bangkilan at naisip niya na baka inisip ni Nalakay Uban na nagtungo na sila sa napakalayong lugar. Naisipan na rin nilang magtanim ng mga gulay malapit sa Yungib upang mas maging madali ang pagkuha ng mga yon kung kinakailangan. Isang umaga, pinapanood ni Bagani ang mga kasamahan niya na abala sa pagbubungkal ng lupa na pagtataniman ng mga gulay. Napapitlag siya nang marinig niya ang boses ni Apong Dakar sa kanyang tabi. Nakakatuwa talaga ang ating mga katribo. Kayang-kaya nilang umangkop ng mabilis sa kahit na anong sitwasyon. Tignan mo, at tila normal na para sa kanila ang pamumuhay natin dito. Tama ho kayo, Apong Dakar. Isa yan sa gusto ko sa ating tribo. Ngunit, hindi ganitong pamumuhay ang gusto ko para sa ating lahat. Hindi ko nais na habang buhay tayo nandito at nagtatago. Ang gusto ko ay naroon tayo sa ating baryo at nabubuhay ng mapayapa at walang iniisip na panganib na maaaring mangyari. Ganung buhay kasi ang gusto ni Ama para sa atin noong nabubuhay pa siya. Huwag kang mag-alala dahil hindi pa tapos ang laban. Nandito tayo sa ngayon, pero darating ang panahon na papanig din sa atin ang pagkakataon. Naniniwala ko na nasa panig natin si Bathala at ito ay parte lamang ng pagsubok niya sa atin. Marahil ay sinusubok lamang niya kung gaano katatag ang pananampalataya natin sa kanya. Kaya wag na wag kang susuko, Bagani. Hindi po ako susuko, Apong Dakar. Wala po akong balak na sumuko, lalo na't alam ko na lahat kayo ay sa akin kumukuha ng lakas.
Ayokong ipakita sa nakararami na nanghihina ako at nawawalan ng pag-asa dahil ganun din ang kanilang mararamdaman. Yan! Ganyan nga! Lakasan mo ang loob mo dahil palagi lang kaming nasa tabi mo. Hindi ka namin iiwanan, lalo na't nakikita namin kung gaano ka kahusay at kabuting pinuno. Maraming salamat po sa mga salitang yan, Apong Dakar. Sana, kung nasaan man si Ama, ay ipinagmamalaki niya ako. Sigurado ko na masaya ang ama mo sa ginagawa mong pamumuno sa ating tribo Bagani. Oo, hindi magandang sitwasyon natin sa ngayon. Pero alam kong nakikita ng iyong ama na ginagawa mo ang lahat upang makaalis tayo sa sitwasyong ito at makabalik tayo sa normal nating buhay. May ngiti sa labi na tumango si Bagani kay Apong Dakar. Tinapik siya ng matandang lalaki sa balikat na para bang sinasabi nito na maganda ang mga ginagawa niya at hindi niya kailangang mabahala. Sa mga nakalipas na araw, tuwing umaga ay sinasanay pa rin ni Bagani ang mga natitira nilang mandirigma. Kahit ilang araw na silang ligtas sa yungib, ay ayaw pa rin nilang maging kampante. Ginagawa nila yon upang maging handa sila sa mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng pag-atake ng mga bangkilan o ng tribo ni Lakay Uban. Isang gabi, habang nagbabantay sina Bagani sa labas ng yungib, ay may nakita sila na mga taong tumatakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nanlaki ang mga mata ni Bagani nang makita niya na sina Lakay Uban ang mga yon. Napansin niya na tila papasok sa yungib sina Lakay Uban, kaya agad siyang naalerto. "Humanda kayo! Harangan natin sina Lakay Uban dahil mukhang papasukin nila ang yungib!" Mabilis na tumalima ang mga mandirigma. Tumakbo ang mga ito kasama si Bagani at bago pa makapasok ang mga yon sa yungib ay naharangan na ni Bagani ang mga ito. Bumakas ang gulat sa muka ni Lakay Uban nang itutok ni Bagani ang hawak niyang itak sa leeg nito. "Hanggang dyan na lamang kayo dahil kapag humakbang pa kayo ng isa ay papatayin kita. Huwag mo kong subukan, Lakay Uban." Wala kang karapatang hadlangan kami na pumasok sa yungib na yan. Kami na nagmamay-ari ng yungib na to dahil dito na kami nanirahan nang angkin ninyo ang aming teritoryo. Hindi ka pa ba masaya na kinuha nyo na ang lupang dapat sa amin? Huwag mong sabihin na pati ang kakakurampot na yungib na ito ay aangkinin mo rin. Huwag mo namang masyadong ipakita ang kasakiman mo, Lakay Uban. Alam kong galit ka sa akin, pero wala kami rito para makipaglaban. Naghahanap kami ng mapagtataguan. Hindi ko naman alam na sa yungib na ito pala kayo nakatira. At bakit naman kayo nagtatago? Huwag mong sabihin na may bago na kayong kalaban na tribo. Hindi mo naiintindihan. Saka na ako magpapaliwanag. Papasukin mo na muna kami sa yungib na yan. Hindi mo ba nakikita? Wala na kaming mga armas. Wala kaming laban sa inyo. Nang sabihin yun nila kay Uban, ay doon lamang napansin ni Bagani na wala ngang dalang kahit na isang sandata sina Lakay Uban. Ganun pa man, hindi pa rin siya nagtiwala rito. Hanggang sa nakarinig sila ng malalakas na huni na parang mula sa malalaking ibon. Hinilabutan si Bagani dahil hindi siya maaaring magkamali. Ang huni na yon ay mula sa mga aswang na bangkilan. "Sinasabi ko na nga ba, hayop ka? Isa tong patibong! Kasama niyo ang mga bangkilan!" Hindi namin sila kasama, maniwala ka. Tinutugis nila kami. Kaya kung nais mo pang mabuhay, pumasok na tayo sa yungib ngayon din. Nakikiusap ako sa iyo, Bagani. Kahit ngayong gabi lang ay isang tabi mo muna ang away natin. Ibinababa ko na ang aking sarili. Tulungan mo na kami. Hindi pa namin nais mamatay. Tinignan ni Bagani sila kay Uban ng diretsyo sa mga mata nito at doon niya nakita ang takot at sinseridad nito. Dahil doon ay agad na lumambot ang kanyang puso. Sige,
Maaari na kayong pumasok. Ngunit sa sandaling gumawa kayo ng hindi ko magugustuhan, ay alam niyo na ang mangyayari sa inyo. Ipapaalala ko lamang na mas marami kami ngayon kumpara sa inyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, Bagani. Maraming salamat. Maraming salamat talaga sa'yo. Hinayaan na ni Bagani na pumasok sila kay Uban at ang iilan nitong mga kasama sa loob ng yungib. Pumasok na rin sina Bagani sa loob at nagulat si Apong Dakar nang makita nito sina kay Uban. Anong ginagawa ng mga kalaban natin dito? Teka sandali lang Apong Dakar, huminahon ka. Wala sila rito para makipaglaban dahil maging sila ay binibiktima na rin ng mga bangkilan. At naniwala ka naman. Malamang nagsisinungaling lang ang mga yan. May binabalak na naman silang masama sa ating tribo. Maniwala ka, Apong Dakar. Wala kaming balak na masama sa inyo dahil maging kami ay nangangailangan din na mapagtataguan mula sa mga bangkilan na yun. Isinungalingan. Hindi ako naniniwala. Paano yun mangyayari? Gayong ikaw mismo nakipagkasundo sa mga bangkilan para makipagkampihan sa kanila. Yan din ang aking inakala noon. Kaya ako nakipagkasundo sa kanila. Sasabihin ko na sa inyo ang buong katotohanan. Nung malaman ko mula sa inyo na pinatay ang mga kambing at kalabaw sa inyong lugar, ay wala kaming kinalaman doon, kundi ang mga bangkilan. Dati pa sinabi sa akin ng aking ama na may isang grupo ng mga bangkilan na naninirahan sa tagong bahagi ng kagubatan at ang kanilang pinagtataguan ay matatagpuan malapit sa talon. Meron dong isang yungib at yun ang tirahan nila sa tuwing umaga. Bagani, huwag mong sabihin na pakikinggan at paniniwalaan mo ang sinasabi ng sinungaling na ito. Hayaan niyo po muna siyang magsalita. Sige na lakay Uban, magpatuloy ka sa iyong sinasabi. Noong una, Bagani, hindi ako naniniwala. Ngunit nang pinatay ang inyong mga alagang hayop, ay nagkaroon ako ng hinalang baka nga totoo ang mga bangkilan. Kaya isang umaga, nagtungo ako sa yungib ng mga bangkilan. Kinausap ko sila na kung tutulungan nila ako na labanan kayo, ay hahayaan ko silang manirahan sa ating baryo kasama namin. At yun na nga, pumayag naman sila nung una. Tinulungan nila kami laban sa inyo. Pero hindi nagtagal, maging kami ay inaatake at pinapatay na nila. Kaya kung makikita nyo, kakaunti na lamang ang natitira sa aking tribo. Nagsasabi ako ng totoo, Bagani, maniwala ka. Nang dahil din sa pangyayaring yun, ay napagtanto ko ang aking kamalian. Nang dahil sa kagustuhan ko mapalis kayo sa ating baryo, ay nagresulta yun sa isang bagay na maaaring ikaubos ng ating mga katribo. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakita ni Bagani ang paghagulgol nila kay Uban. Napaluhod ito sa lupa na parabang hindi na nito kinakaya ang mga nangyayari. Patawarin niyo ako. Ang gusto ko lang naman ay huwag mawalan ng tirahan ng aming tribo. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nakipagkasundo sa mga bangkilan. Sabihin na nating totoo ang lahat ng sinasabi mo at totoong nagsisisi ka na sa mga ginawa mo. Ngunit hindi niyan mabubura na may mga buhay na nawala sa aming tribo dahil sa iyong kapalpakan. Bagani, ang mabuti pa ay palabasin mo na sila kay Uban. Baka kung ano pa ang gawin ng mga yan sa atin, kapag nakahanap sila ng pagkakataon, hindi sila mapagkakatiwalaan. Apong Dakar, sa tingin ko naman ay wala silang gagawing masama sa atin. Ngunit Bagani, Apong Dakar, alam ko, nasasalungatin mo at ng iba nating katribo ang desisyon ko. Oo, kalaban natin sila. Ngunit sa pagkakataong ito, ay iisa ang kalaban natin. At yun ay ang mga bangkilan. Ang tribo nila at tribo natin ay nanganganib na maubos. Hindi na natin magagawang baguhin ang nakalipas. Ngunit may magagawa pa tayo para mas pagandahin ang ating hinaharap. Kaya bilang pinuno ng ating tribo, pinahihintulutan ko sila kay Uban na manatili sa yungib na ito upang masiguro ang kanilang kaligtasan.
Hindi na nakapagsalita pa si Apong Dakar sa sinabing yon ni Bagani, habang sila kay Uban ay walang tigil ang pasasalamat kay Bagani habang umiiyak. Para kay Bagani, kahit kaaway nila sinala kay Uban, ay handa pa rin siyang tulungan ang mga ito. May hinala siya na may dahilan ang lahat ng nangyayari sa buhay nila at kailangan lamang niyang maghintay upang malaman ang dahilan na yon. Kinabukasan ng umaga, lahat ng kasapi ni Bagani sa tribo ay nagtaka kung bakit kasama na nila sa yungib sinala kay Uban. Agad namang ipinaliwanag ni Bagani ang lahat sa mga yon, at may ilan na nakaintindi sa kanyang desisyon. Ngunit meron ding iilang nagtaka at tila hindi sang-ayon. Habang abala si Bagani sa pagsasanay sa mga mandirigma nila, ay napansin niya sila kay Uban na pinapanood sila. Bakas sa mukha nito na para bang may nais itong sabihin. Sandaling iniwanan ni Bagani ang ginagawa niyang pagsasanay at nilapitan niya sila kay Uban. Kanina ko pang napapansin na pinapanood mo kami. May nais ka bang sabihin kay Uban? Ang totoo, kanina pa kita hinahanap dahil nais kitang makausap. Hinihintay ko lang na matapos ka sa iyong ginagawa. Mukhang importante ang sasabihin mo sa akin kay Uban, kaya lumapit na ako sa iyo. Ano bang nais mong sabihin? Una sa lahat, ay nais kong magpasalamat sa iyo sa pagtulong na iyong ginawa sa akin at sa mga natitirang kasapi ng aking tribo. Hindi ko talaga akalain na sa kabila ng mga ginawa namin sa iyo, ay bukas pa rin ang loob mo na tulungan kami. Magpasalamat ka sa aking ama dahil siya nagturo sa akin na kahit na ang kalaban, kapag nangangailangan ng tulong, ay kailangan kong tulungan. Aniya, hindi ko dapat samantalahin ang kahinaan ng aking kalaban para manalo sa isang digmaan. Sa ginawa mong pagtulong sa amin kagabi, doon ko nakita kung gaano kabuti ang iyong puso, Bagani. Masyado ko naging sakim sa lupang hindi ko naman sigurado kung amin nga ba o sa inyo ba. At nang dahil sa kasakiman na yon, ay nakagawa ko ng isang hakbang na siyang dahilan kung bakit tayo tinutugis ng mga bangkilan. Alam ko na mahirap para sa iyo ang magpatawad. Ngunit hihingin ko pa rin ang iyong kapatawaran at hihintayin ko ang araw na ako'y iyong mapapatawad. Ayoko maging ipokrito sa iyo, Lakay Uban. Oo, tinulungan kita. Pero hindi ibig sabihin nun ay pinapatawad na kita sa iyong mga nagawa sa aking tribo. Maaring hindi nga kayo ang pumatay sa aming mga alagang hayop at sa aking katribo na si Lakaw. Dahil malaki ang posibilidad na ang mga bangkilan ang may kagagawa nun. Ngunit marami pa kayong ginawang hindi magandang bagay sa amin. Magagawa naman kitang patawarin. Ngunit kailangan mong patunayan muna ang iyong sarili. Hindi lang sa akin, kundi sa aming buong tribo. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko sa inyo na bukal sa aking kalooban ng paghingi ko ng tawad. Sabihin mo kung ano ang maaari kong gawin, Bagani, at aking gagawin. May naisip na ako na pwede mong gawin, Lakay Uban. Tinulungan ko kayo kagabi dahil napagtanto ko na iisa na ang ating kalaban ngayon. At sa pagkakataon na to, yun ay ang mga bangkilan. Kaya kung tutulungan niyo ang aming tribo na ubusin ang lahat ng bangkilan sa gubat, ay doon ko lamang magagawang patawarin ka. Kung yan lamang ang paraan para mapatunayan ko ang aking sarili sa'yo, ay gagawin ko, Bagani. Sige, umasa ka. Nakakampi mo ang aking tribo sa pagpaslang sa mga bangkilan. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para kayo ay matulungan, kahit hindi na kami ganun karami. Mabuti kung ganun, Lakay Uban. Sa ngayon, isipin na lamang muna natin na tayo ay iisang tribo at iisa rin ang ating layunin. Yun ay ang huwag hayaan na maubos tayo ng mga bangkilan. Bagkus, uunahan natin silang maubos bago pa nila yung nagawa sa atin.
Maraming salamat talaga sa iyo, Bagani. Kung hindi ko pa nakitang nauubos na ng mga bangkilan ng aking mga katribo, ay hindi ko pa mapagtatanto kung gaano ko naging kasama sa inyo. Kaya salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na makabawi sa iyo. At huwag mo sanang sasayangin ang pagkakataong ito. Dahil ito na ang una't huli. Pangako, Bagani, hindi ko kayo bibiguin. Matiim na tinignan ni Bagani sila kay Uban sa mga mata nito. Naroon pa rin ang takot sa mga mata nila kay Uban. Bakas pa rin sa mukha nito ang labis na lungkot sa sinapit ng tribo nito sa kamay ng mga bangkilan. At nang sandaling yon, unti-unti nang nakita ni Bagani ang dahilan kung bakit kinailangang mangyari ang kalunos-lunos na pagdating ng mga bangkilan sa kanilang buhay. Baka yun ang magiging daan upang mabigyan na ng tuldok ang matagal ng bangayan ng kanilang tribo at ng tribo ni Nalakay Uban. Simula noon ay kasama ng nagsanay sa pakikipaglaban ni Bagani ang natitirang tribo ni Nalakay Uban. Dahil wala ng sandata si Nalakay Uban, pumutol na lamang sila ng mga kawayan at ginawa nila yung sibat. Araw-araw ay nakita ni Bagani ang pagpupursige ni Nalakay Uban na mas maging mahusay sa pakikipaglaban. Pakiramdam niya tuloy ay talagang kasapi na ito ng kanilang tribo. Hindi rin ipinakita nila kay Uban ang pagiging mapagmataas nito dahil ito ang pinuno ng tribo nito. Natuto itong makisama sa mga katribo ni Bagani at sumabay sa pagkain kahit hindi masarap ang kanilang pinagsasaluhan. Isang araw, habang abala si Bagani sa paghahasa ng kanyang itak sa tabi ng ilog, ay lumapit si Apong Dakar sa kanya. Huminto siya sandali sa kanyang ginagawa dahil naramdaman niyang may sasabihin ang matanda. May kailangan mo ba kayo sa akin, Apong Dakar? Wala naman. Ngunit nais kitang kausapin tungkol kay Lakay Uban. Tungkol po ba ito sa desisyon kong isama sila sa puwersa natin na makipaglaban sa mga bangkilan? Talaga bang buo mo nang ibinigay ang tiwala mo sa kanya? Hindi po buong tiwala ko sa kanya. Ngunit nag-usap na po kami tungkol sa bagay na yan. Sinabi ko sa kanya na kailangan muna niyang mapatunayan ang kanyang sarili para magtiwala ako sa kanya at mapatawad ko siya ng tuluyan. Ngunit, duda pa rin ako sa Lakay Uban na yan. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang napakaraming hindi magagandang bagay na ginawa niya sa atin. Naiintindihan ko pong nararamdaman niyo. Ngunit, bigyan po natin